Gandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Ilacas at shoutout kay Jericho Tundake. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3111 hanggang 3115. Ang tanging paraan upang mabuhay ay ang paggamit ng Nanggang Bolang. Kaya't nang sabihin ni Nanggang Bolang na palayain siya, hindi namamalayan ni Han Tianyang na hilingin sa kanya ni Nanggang Bolang. Ngunit sa pagtataka ni Han Tianyang, umiling si Nanggang Bolang. Hindi mo ako matutulungan sa anumang bagay sa iyong kapangyarihan. Direktang sinabi ni Nanggang Bolang na para sa kanya, kahit kaunting halaga na lang ang natitira, hindi siya magpapadala ng sinumang magdadala kay Han Tianyang sa gitna ng mundo. Kapag nakapasok na ang tao sa gitna ng daigdig, ibig sabihin ay tuluyan ng sumuko si Nanggang Bolang. Kaya't si Han Tianyang, na naging sentro ng mundo, ay matagal ng basura sa isipan ni Nanggang Bolang. Nanggang Bolang, nagsimula ka na bang gumawa ng mabuti? Sa iyong mga kamay, hindi mo ako kailangang paglaruan. Kung tutuusin, ang buhay ko ay kamatayan, ikaw ang may huling say. Malamig na sabi ni Han Tianyang na hindi niya alam kung ano ang gamot ay ibinebenta sa Nanggang Bolang lang, ngunit ayaw niyang magpaloko kay Nanggang Bolang. Walang magawa si Han Tianyang noong mga oras na iyon, ngunit hindi nangangahulugang tatanggapin niya ang kahihiyan ni Nanggang Bolang. I say, I dare not kill you, naniniwala ka ba? Nakangiting tanong ni Nanggang Bolang. Humalaklak si Han Tianyang. Ano ang pagkakakilanlan ni Nanggang Bolang? Kilalang kilala niya. May iba pa ba sa mundo na hindi niya pananggahasang patayin? Hindi ko alam ang ibig sabihin ng sinabi mo sa akin. Kung gusto mo akong ipahiya bago ka mamatay, sa tingin ko ay hindi na kailangan. My role is not worth your time. Sabi ni Han Tianyang. Napabuntong hininga ng matagal si Nanggang Bolang. Hindi siya naglakas loob na sabihin ang dalawang salitang ito mula sa kanyang bibig. Talagang hindi ka panipaniwala, ngunit ang katotohanan ay hindi siya nang ahas na pumatay. Si Han Tianyang, at hindi niya kayang tretuhin si Han Tianyang sa kanyang dating superior na saloobin. Ang apocalypse na mas malinaw, o kahit na pumasok sa apocalypse, dapat siyang humingi ng tulong ni Aaron. Bilang lolo ni Han Tian, si Nanggang Bolang ay dapat tretuhin ng pantay-pantay. Si Han Tianyang ay gumanap ng isang mahalagang papel, sa paraang hindi naisip ni Nanggang Bolang nang. Maniwala ka o hindi, iyon ang totoo. Napakunot ang noo ni Han Tianyang, ngunit bakit niya iyon ginawa? Tandang pananong, ilang dahilan para dito, ngunit hindi malaman ni Han Tianyang kung ano ito. Sa oras na ito, biglang nalaman ni Han Tianyang na ang kargamento ay patungo sa isang isla, na parang dadaong. Ang ibig sabihin ng landing ay baka talagang palayain siya ni Nanggang Bolang. Kung hindi mo sasabihin sa akin kung bakit, hindi ako bababa sa barko. Nagngangalit si Han Tianyang at sinabing sa tingin niya ay masyadong kakaiba ang lahat ng ito. Kung hindi niya malaman ang dahilan, bumaba man siya ng barko ay hindi siya mapalagay. Ang lahat ng ito ay may kinalaman sa Aaron. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, bumalik at tanungin ang iyong apo. Sabi ni Nanggang Bolang. Aaron. Namamangha si Han Tianyang kay Nanggang Bolang. Paano ito maiuugnay sa Aaron? Sa pagbibilang ng oras, ang Aaron ay 14 na taong gulang pa lamang ngayong taon. Ano kaya ang papel niya sa usaping ito? Nanggang Bolang, hindi ko maintindihan kung bakit kasali ang Aaron sa mga gawain ko. Bata pa lang siya, tanong ni Han Tianyang. Anak, tumingin si Nanggang Bolang kay Han Tianyang na may pagdududa. Sa edad,
Bata nga siya, pero sa kakayahan, nalampasan niya ang 99% ng mga matatanda sa mundo. Natatakot ako na ang mas malalakas lang sa Chang'e ang makakalaban niya. Sinulit ni Nangang Bolang ang gayong haka-haka, ngunit hindi niya alam na ang 1% ito ay hindi dapat umiral, at sa katunayan ay wala ito. Ang lakas ng Aaron ay matatawag na invincible sa mundo at invincible sa Earth. Oo, hindi ba siya bata? Natural na sabi ni Han Tianyang. Kapag bumalik ka, natural na mauunawaan mo na kapag nakita mo siya, natatakot ako na siya ang naging pinakamaimpluwensyang tao sa Yanjing, o kahit na ang taong may pinakamataas na katayuan. Sabi ni Nangang Bolang. Pakiramdam ni Han Tianyang ay parang narinig niya ang isang kwentong pantasya. Ang Aaron, 14, ay maaaring ang pinakamaimpluwensyang tao sa Yanjing, kahit na ang pinakamaimpluwensyang tao. Paano kaya ito? Paano magkakaroon ng ganitong uri ng pag-unlad ang Aaron sa pag-unlad ng pamilyang Han? Higit sa lahat, malinaw si Han Tianyang tungkol sa saloobin ni Nangang Chenkyo sa Aaron. Para kay Nangang Chenkyo na nagmamahal lamang kay Hanjun, hindi niya maibibigay ang Aaron na pagkakataon sa pag-unlad. Kaya ang mga salita ni Nangang Bolang ay lubhang hindi totoo kay Han Tianyang. Sa oras na ito, ang kargamento ay pumapasok sa daungan. Ang islang ito ay isang espesyal na istasyon ng muling pagdadagdag sa gitna ng mundo. Hinaharangan din nito ang lahat ng signal, at walang satellite ang makakadetect nito. Ang tulad ng isang simpleng mukhang disyerto na isla ay maaaring magastos ng daan-daang milyong pera, na sapat na upang ipakita kung gaano kahangahangang mga mapagkukunan sa pananalapi ang Nangang Mausoleum ay natupok sa geocentric na proyekto. Kasama si Nangang Bolang, bumaba sila sa kargamento. 2 helicopter ang naghihintay sa apron. Sinabi ni Nangang Bolang kay Han Tianyang, sabihin mo sa Aaron para sa akin na hihintayin ko siya sa pamilya Nangang. Huminga ng malalim si Han Tianyang. Parang panaginip pa rin. Ito ay napaka-unreal. Mula sa sandaling tumuntong siya sa gitna ng mundo, inakala ni Han Tianyang na siya ay patay na. Hindi niya pinangarap na isang araw ay makakaalis siya ng buhay. Ngunit ngayon, ang ganitong uri ng hindi tunay na pantasya ay aktwal na nangyari, at ito ay nauugnay pa rin sa kanyang apo na si Aaron, na ginagawang mas mapangarapan si Han Tianyang. Nakaupo sa helicopter, mukhang seryoso si Han Tianyang. Siyarak kanyang utak upang hulaan kung paano Aaron ginawa ito, ngunit siya ay umalis sa bahay masyadong mahaba, at siya ay hindi naisip lahat. Bukod dito, ang huling pangungusap na iniwan ni Nangang Bolang ay ganap na nagpapakita na ang bagay na ito ay may kaugnayan sa Aaron. Talaga bang naging napakalakas mo sa nakalipas na ilang taon mula noong ako ay umalis? Kahit si Nangang Bolang ay matatakot sa iyo. Sabi ni Han Tianyang sa sarili, hindi pa rin kapanipaniwala ang tono niya, pero kahit papaano, umalis na siya ngayon sa gitna ng mundo, at may pagkakataon na siyang umuwi, na isang masayang bagay. Sa mga araw ng paghihintay para sa final ng Wuji Summit, ang Aaron ay naging partikular na walang ginagawa. Ngayon lahat ng 3 pamilya ay nakipagnegosyo sa kanya. Masasabing hindi niya kailangang alalahanin ang mga usapin sa negosyo. Mahuhulaan na ang huling pag-unlad ng Feng Chen ay tiyak na malalampasan ang 3 pamilya. Ngayon ay sandali na lamang. Sa makatuwid, nagawa ni Yanjing na gawing interesado ang Aaron, hindi marami. Ngunit isang aksidente ang nangyari ng tahimik. Tinanggap ng pamilya Yang ang isang hindi inanyayahang panauhin. Ang lahat ng bodyguard ay bumagsak sa lupa sa sakit sa sandaling ito, habang si Yang Wanlin ay naguguluhan at naguguluhan. Nang hihilingin niya sa mga tao na hilingin kay Yang Bin na lutesin ang problemang ito, lumitaw si Yang Bin sa sarili niyang inisyatiba. Para sa hindi imbitadong panauhin na ito, hindi nasiyahan si Yang Bin. Walang salita, binugbog niya ang lahat ng mga katulong sa kanyang pamilya. Kahit na siya ay sanay, ngayon ang Aaron ay isang malakas na taga-suporta. Hindi matatakot si Yang Bin sa estranghero na ito. Sino ka? How dare you make trouble in my Yang family? Malamig na tanong ni Yang Bin. Ang kabilang panig ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang malinis at nakakapreskong, ngunit mayroon siyang malakas na momentum. Ang kanyang mukha na may malabong ngiti ay nagpapakita rin ng dignidad. Ikaw si Yang Bin? Tanong nung lalaki. Ako ito. Matapang na inamin ni Yang Bin. Ang pangalan ko ay Yuan Hai, ang Apocalypse, sabi ni Yuan Hai. Apocalypse.
Ang tatlong salitang ito ay agad na nagparamdam kay Yang Bin ng isang malakas na epekto, hindi nakakagulat na ang lakas ng kabilang partido ay magiging napakalakas, at ang ugali ay napaka-arrogant, ang orihinal ay Apocalypse. Dahil tayo ay mga taong Apocalypse, na may malaking ugali, naiintindihan iyon. Pagkatapos ng lahat, ang Apocalypse ay mas mataas kaysa sa secular na mundo. Excuse me, bakit ka napunta sa pamilya Yang? Maingat na nagtanong Yang Bin, lamang na hindi nasisiyahan sa loobin, siya ay agad natagpo, ito ang katotohanan, matugunan ang mas malakas kaysa sa kanyang sarili, kahit na ang tatlong pamilya ng Yang Bin, din maglakas loob na huwag maging walang prinsipyo. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Yuan Hai at sinabing, nabalitaan ko na mayroon kang napakagandang relasyon sa Aaron, at ang pagkakakilanlan ni Aaron ay tila hindi karaniwan. Bahagyang sumimangot si Yang Bin, Aaron, di ba Apocalypse din siya? Bakit parang hindi siya kilala ng lalaking ito? Nakakapagtaka na pareho silang apocalyptic na tao at hindi magkakilala. Ito ay nagpapakita lamang ng isang bagay, iyon ay, dapat na mayroong nakahiga sa pagitan nila. Oo, Apocalypse din siya, at natural na kakaiba ang pagkakakilanlan niya. Sabi ni Yang Bin, tumingin si Yuan Hai kay Yang Bin nang may paghamak at sinabing, bilang pinuno ng isa sa tatlong pamilya, dapat kang maniwala na ang isang batang lalaki ay Apocalypse. Ito ay katawa-tawa, pakinggan ang kahulugan nito, hindi totoo ang pagkakakilanlan ng Aaron Apocalypse. Sa puntong ito, nag-alinlangan din si Yang Bin, ngunit ang lakas ng Aaron ay masyadong malakas. Kung hindi siya Apocalypse, paano niya ipapaliwanag ang kanyang malakas na kakayahan? I can't judge who is true and who is false. Paano ko malalaman na totoo ka? Hinala ni Yang Bin na kahit papaano ay nakapasok ang lalaking ito sa bahay ni Yang at sinabing siya ay Apocalypse. Sinabi rin niya na ang Aaron ay peke. Natural, hindi madaling maniwala si Yang Bin. At ang kanyang kakayahan ay makapangyarihan, ngunit hindi kinakailangang Aaron. Kaya sino ang dapat kong pagkatiwalaan? Hindi nang ahas si Yang Bin na gumawa ng desisyon ng ganoon kabilis. 5 taon na akong miyembro ng Changqi. Wala pa akong narinig na Aaron at hindi ko pa nalaman na si Changqi ay May 14th na taong gulang na lalaki. Sa tingin mo ba siya ay magiging totoo? Sinabi ni Yuan na kamababang pagkakakilanlan sa langit at lupa, ngunit makatitiyak siya na kung talagang may 14 na taong gulang na henyo si Changqi, laganap ang kanyang reputasyon sa lahat ng antas ng Changqi, ngunit maaari niyang husgahan na mali ang pagkakakilanlan ni Aaron kapag hindi pa niya narinig ang pangalan ni Aaron. Sa isang kahulugan, ang Aaron ay walang pagkakakilanlan ng Apocalypse. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging isang malakas na tao sa antas ng Chanzi ay bago ang kanyang muling pagsilang. I'm just an ordinary person. I don't know the Apocalypse at all. Hindi ko talaga alam kung sino ang dapat kong paniwalaan. Mukhang nahihiya si Yang Bin. Maaari mong hilingin sa kanya na lumapit at harapin ako, at ipapaalam ko sa iyo ang kanyang maling pagkakakilanlan, sabi ni Yuan Hai. Tumanggo si Yang Bin, ito ang pinakamahusay na paraan, harap-harapang paghaharap, malalaman nito kung sino ang totoo at kung sino ang mali. Ngunit bago ang resulta, hindi kailanman maaaring pagdudahan ni Yang Bin ang Aaron, dahil ang pamilya Yang at Aaron ay may malapit na relasyon. Kapag nagkaroon ng gap, hindi katumbas ng halaga ang pagkawala para sa pamilya Yang. Tawagan mo si Aaron at umaasa na makakauwi siya, sabi ni Yang Bin kay Yang Wanlin. Tumanggo si Yang Wanlin at kinuha ang kanyang cellphone. Aaron is at home boring with Shijing chasing drama. Walang interesihan sa mga soap opera na ito, ngunit nasisiyahan si Shijing na panoorin ang mga ito at tatalakayin niya ang plano kasama si Han. When the phone rings, it seems like salvation to Aaron. Manood ka muna. Ako na ang sumagot sa phone. Aaron matapos na sinasabi, nagmamadaling bumalik sa silid. Anong problema? Matapos sagutin ang telepono, tinanong ni Aaron si Yang Wanlin. Han, libre ka na ba? Halika sa bahay ko. Pansamantalang tanong ni Yang Wanlin. Walang problema, hintayin mo ako. Dahil doon, ibinaba ni Aaron ang tawag at hindi na nagdalawang isip pa, dahil napakalayo niya sa masamang sitwasyon ng paghabol sa drama. Si Yang Wanlin sa kabilang dulo ng telepono ay natigilan. Hindi niya inaasahan na masayang papayag si Aaron, at medyo urgent ang tono niya, tulad ng pagligtas niya sa iba, Lao Zu, darating siya kaagad.
Sinabi ni Yang Wanlin kay Yang Bin. Tumanggaw si Yang Bin at sinabi kay Yuan Hai, maghintay ng ilang sandali. Si Yuan Hai ay isang tunay na apocalypse, kaya hindi siya nag-aalala. Sinabi niya kay Yang Wanlin, casual ang pamilya yang naniniwala na ang isang hindi kilalang tao ay nagpapanggap na apocalypse, na magdudulot ng malaking pinsala sa reputasyon ng apocalypse. Umaasa ako na pagkatapos kong ilantad ang pagkakakilanlan ni Aaron, alam mo na kung ano ang dapat mong gawin. Ang apocalypse ay maraming dilaw na karakter sa secular na mundo. Ang kanilang gawain ay pumili ng mga taong may potensyal sa secular na mundo para sumali sa apocalypse. Mga taong gusto ang yuan karaniwang ginagamit ni Hai ang kanilang espesyal na pagkakakilanlan upang mangolekta ng pera, tulad ni Zhuang Tang at Geng Tianxi na ipinapakita nila ang kanilang superioridad sa secular na mundo, at pagkatapos ay ginagamit ang awtoridad na ito upang humingi ng pera mula sa kanilang sariling mga layunin. Ang pamilya ay nagusto niyang samantalahin ang Aaron bilang isang pambihirang tagumpay at hayaan ang pamilyang na magkusa na bigyan siya ng pera kung hindi siya darating para gumawa ng walang kwentang bagay at maaaring gawin ito sa final ng Wuji Summit ay isang matalinong tao. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ng mga salita ni Yuan Hai. Kung ang bagay na ito ay totoo o mali, ang aking pamilyang Yang ay natural na handang mag-alok ng ilang mga reg-along pasasalamat. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!